Hi guys! Ako po si Reed Motovlog at nandito po tayo ngayon sa Guanzon Yamaha Rev Zone, Dagupan. Ang nasa harapan po natin is itong napakagandang motor ng Yamaha. Ito po ang XSR 900 2022 model. Itong napakagandang motor na ito is merong 889cc inline triple engine with 118 horsepower at 92 Nm of torque. Itong big bike na ito is nagamitan natin siya nung nag-ride kami sa vegan at para sa personal experience ko, napakalakas ng torque niya. Pero napaka-komportable niya. Classic yung kanyang design pero meron siyang modern technology na nakalagay sa system ng motor na ito gaya ng dual channel ABS, meron siyang traction control, cornering ABS, meron din siyang cruise control para sa akin na galing Pampanga tapos babiyahe ng La Union, sobrang layo kaya pagkadating sa expressway magku-cruise control na po tayo kaya naman hindi siya nakakapagod gamitin. Meron siyang napaka-muscular na tangke. Meron siyang bar and side mirrors as stop, nasa side na siya. Meron siyang maliit na LCD screen so lahat ng details nandyan na. Hindi siya full screen pero dito sa mga side niya meron siyang mga indicators so buong control panel is nagamit naman. Ito ang pinaka-paborito ko sa kanya, meron siyang quick shifter and auto blip. Pagdating sa pag-shift, napaka-eksakto ng pasok ng gear. Sobrang accurate, effortless yung paggamit sa kanya. Agaw pansin yung kanyang upuan at ito pa ang nakakapagtaka din eh. Ngayon lang ako nakakita na ang angkasan is ganito. So malinis nga naman tignan kapag wala kang angkas kasi nakatago lang siyang ganyan. No? LED lahat ng ilaw niya simula headlight, signal light, tail light, at pati yung ilaw ng kanyang plate number. Para sa kulay ng XSR, dalawa kasi yung available dito sa Pilipinas, isang black at itong napakagandang blue. Para sa akin, mas maganda itong blue, sinamahan pa ng gold na kulay ng forks and gold na mga mags. Comparison naman dun sa previous model ng XSR, para sa akin, mas maganda yung model nila ngayon kasi mas pina-stable nila. Kung mapapansin nyo, mas mahaba yung swing arm nito para ma-less yung chance na aksidente mawili yung motor. At mas stable siya sa straight, ganun. At mas mababa ng konti. For me yung manibela niya, so nakagamit na kasi ako ng first version ng XSR 900, pinagkumpara ko silang dalawa. So para sa akin, mas komportable na ngayon nito. At mas advanced na yung feature niya. So pagdating sa ride, mas confident tayo. Para sa kanyang seat height na 810mm, sa katulad kong 5'7", saktuhan lang yung kanyang taas. So pagdating sa paggamit ng motor, lalo sa traffic, hindi tayo mahirapan. So from side stand, ididiretso mo. O kaya naman pag nasobrahan ka, na 45 degrees mo yung motor, hindi siya mahirap itayo. So yeah, base sa nakikita ninyo sa driving position natin, hindi masyado sub-sub yung likod natin. So pagdating sa long ride, hindi ka agad-agad mangangawit, no? At pagdating sa suspension naman, based sa experience ko, hindi siya sobrang lambot eh. Pero pagka nadaan siya sa lubak, na-absorb naman niya at hindi masakit sa tagiliran, ano? Sa throttle niya, ang gaan ikutin dahil sa ride-by-wire. Yung clutch niya sobrang lambot at nagagamit lang naman kasi natin yung clutch niya kapag nata-traffic tayo, kapag from neutral to first gear, doon lang natin siya magagamit. But since naka-quick shifter to, so mostly, hindi tayo nagka-clutch kapag nagra-ride tayo. So disusi yung kanyang ignition switch. Meron siyang napakagandang emblem dito ng XSR, no? Stainless pa. So yung pagkaka-classic niya, although nilagyan nila ng modern technology, may touch pa rin siya na parang old school yung dating. Like nito. Tapos ito pang sa upuan niya, kung mapapansin ninyo, nakaseparate yung upuan from tank. Meron siyang fairing dito. So, ginagaya talaga nila yung dating design na copy racer, kaya meron siyang fairing na ganyan, ano? So, ako lang, medyo nanibago lang ako kasi kapag umupo kang ganyan, wala kang nararamdaman na
foam dito, no? So, yun lang dahil meron siyang fairing na ganyan. But anyway, okay naman. Basta komportable, hindi tayo agad nangangawit. So dahil modern classic ang design ng motor, bilog yung kanyang ilaw. Pero LED naman siya. So makikita mo meron siyang divider dito sa gitna, yung high at saka yung low. Tapos hindi pa rin nawala yung design na to. Meron siyang silver touch na ganito. Match siya para dito sa likod, oh. Eto. Diba? So hindi magulo yung kulay niya. Medyo may pagka-bronze to. Gold yung kanyang forks. Tapos gold din yung kanyang mags. Ang presyo ng Yamaha XSR 900 2022 model is 729,000 pesos. Available po yan dito sa Guangzhou Yamaha Rebzone Dagupan. Kaya sa mga interested, pwede po kayong pumasyal dito para makita ninyo ng personal kung gaano kaganda ang XSR 900. Pwede rin kayong mag-visit sa ating Facebook page na Guangzhou Group of Companies para ma-check ninyo kung ano yung mga available na kulay at kung paano mag-apply kung sakali man gusto nyo kumuha ng installment. Kaya tara G, kay Guangzhou tayo!